Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Haile Comworks. Mga kaibigan, ngayon sa araw ho na ito ay may ibabahagi lamang po ako sa inyo tungkol po sa lagi ko pong ginagamit na software. Kung kayo po ay magtatanong kung ano yung magandang gamitin na software para po sa atin pong piso wifi, ay siguro baka makatulong ho ang software na ito para po sa inyo. Kung kayo po ay lagi pong naghahanap kung saan po kayo mas komportable, ay tingnan or i-check nyo po or i-testing nyo po mga kaibigan, ito pong akin pong ginagamit na software. Ito pong Easy Wi-Fi software mga kaibigan. So bakit ko nga ba lagi itong pinopromote mga kaibigan, yung pong Easy Wi-Fi software? Hindi naman po na binabayaran ho tayo, kundi talagang i-share ko lamang po sa inyo kasi maganda ho talaga yung Easy Wi-Fi mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, unang-una, ako po ay mas komportable kasi sa akin pong mga vendor. Halimbawa po, kami po or ako po kasi mga kaibigan ay meron po akong mga window na inilalagay sa mga tindahan, sa mga bahay-bahay na malapit ho dito po sa lugar ko po mga kaibigan. Mas komportable ako mga kaibigan kasi po namomonitor ko po yung aking pong mga vendor gamit po ang Easy Wi-Fi. Unang-una, gumagamit ho ang Easy Wi-Fi o pinakaunang gumamit ho ng zero tier ang mga kaibigan ay ang Easy Wi-Fi ho talaga. Siya po ang nakauna noon. So yung testing ho natin ng Easy Wi-Fi sa zero tier ay talagang smooth po siya at wala po talagang problema doon mga kaibigan. So ang gagawin lamang ho natin ay napakadalit, napakasimple. O yun yung pinakauna na nagustuhan ko sa Easy Wi-Fi mga kaibigan. Pangalawa naman mga kaibigan ay hindi masyadong mahal yung presyo ng license. Hindi naman mga kaibigan na mas talagang mura pero talagang abot kaya ho ng ating bulsa mga kaibigan. Pwede nga po din po tayo na makahingi ng tawad doon po sa presyo na ibibigay ng Easy Wi-Fi. So yun yung pangalawang kagandahan sa Easy Wi-Fi. Pangatlo naman mga kaibigan ay transferable din po yung atin pong license ng Easy Wi-Fi. At hindi po basta-basta na mariribok yung atin pong mga license kasi nga po ay basta mga kaibigan, kung kayo po ay mga distributor or di kaya ay meron pong account sa Easy Wi-Fi software ng inyo pong mga licenses, ay hindi po basta-basta na maribok po yung atin pong mga license ng hindi po mariribok ng mga distributor po yan mga kaibigan. Okay, so kung pag-uusapan naman po natin yung pong pag-activate ng license ng Easy Wi-Fi ay talagang napakadalit, napakasimple lamang po mga kaibigan. Meron po akong video po niyan na ipapakita sa inyo, nasa description ho natin, sa baba ho nating video. I-click nyo lamang po dyan mga kaibigan at makita nyo po kung paano po mag-activate. Basta nasa tamang proseso ho tayo, ay talagang napakasimple at napakadali lamang po ng pag-activate ng license ng Easy Wi-Fi. So, saan po ba makikita mga kaibigan yun pong Easy Wi-Fi? Pwede po kayong pumunta sa site nila. Punta ka lang sa browser mo, i-type mo yung Easy Wi-Fi, tapos puntahan mo yung site, tingnan mo doon, check mo doon yung download or mga features po doon mga kaibigan. Kung gusto niyo pong mag-download ng images, meron doon mga kaibigan available para sa Raspberry Pi, Orange Pi PC at saka Orange Pi 1. Tingnan nyo lang po mga kaibigan doon po sa site ng Easy Wi-Fi. Pangapat po mga kaibigan ay pwede din po nating i-customize yun pong portal niya po, yung pong mga text na gamit po doon. Pero yun po mismong background ay hindi po natin yun magagalaw. Pero yun naman po mga text po doon mga kaibigan ay pwede po nating i-edit po yun. Meron po mga libre, free na ibinibigay po yan sa grupo ko ng Easy Wi-Fi. So again mga kaibigan, ako po ay meron po mga vendor na nililagay po sa mga tindahan at mga bahay-bahay. So, komportable ako kasi nga namomonitor ko siya araw-araw kung naka-offline ba ang akin pong mga vendor. So, syempre, pag na-monitor ho natin, yun, mas maganda kasi mapupuntahan ho agad natin mga kaibigan. Pakita ko lamang po sa inyo yung zero tier. So, ito po yung network ko po mga kaibigan sa zero tier. Free lamang ho nito. Free lamang po yung akin pong account dito. So makita ho ninyo, meron po ako ditong 23 na mga vendor na minomonitor ko po. Pakita ko po sa inyo maibigan kung paano po siya tingnan, kung offline or online ba yung atin pong vendor. So halimbawa, dito po sa last scene, ito po. So 1 minute, okay po yan. Ayan, naka-online po yan. Ito maibigan, about 6 hours, ibig sabihin 6 hours ago, nag-offline po yung atin pong vendor. So yan yung kagandahan kasi mapupuntahan natin to. Sasabihin mo lang sa tao mo na dun sa bahay ni puntahan niyo kasi naka-offline yung vendor. So yun yung kagandahan mga kaibigan. Ang dami pong mga offline ho dito ngayon kasi nga po 3 araw na po umuulan ho dito sa atin sa Mindanao.
Kaya apektado po yung mga linya ho natin mga kaibigan. So, dun naman sa isang lugar ko na nilagay ay 2 days na po na naka-offline po ito mga kaibigan. 2 days na. Hindi ho natin basta-basta mapuntahan ngayon kasi nga po ay 3 days na po yung ulan mga kaibigan. Hindi ho natin ma-fix yung mga fiber cable na siguro natumbahan ng mga kahoy or ng puno mga kaibigan. Hindi namin mapuntahan So ito yung kagandahan kasi makikita mo yung mga vendo mo kung may may internet pa ba, kung naka-online pa ba siya. Actually, meron po akong apat pala mga kaibigan na account ho sa Zero Tier. Hanggang 25 lamang po ang pwede mong mamonitor dito. Tapos, gagawa ka lang ulit. Kung gusto mo ng free, gumawa ka lang ulit ng isa pang account. Kung gusto mo naman na lahat ay nasa isang account, ay magbayad ka, bumili ka po ng monthly plan ho nila. Mura lang din naman po mga kaibigan. Pero kung gusto kang makalibre, gumawa ka lang po ng maraming account sa Zero Tier. Nag-try ako sa iba. Merong mga problema talaga. Pero sa Easy Wi-Fi ay talagang napaka-smooth ho. Hindi na po tayo individual pa na magli-link at saka titingnan isa-isa. Sa Easy Wi-Fi, makikita mo lahat kung naka-online or naka-offline mga kaibigan. So, yan yung pinakaunang nagustuhan ko talaga sa Easy Wi-Fi. Mula pa nung 2019 hanggang this year mga kaibigan ay talagang Easy Wi-Fi ho tayo. So nga pala mga kaibigan, kung kayo po ay gusto pong bumili ng mga piso Wi-Fi parts ay meron ho tayong mga link sa baba ho ng ating pong video. I-visit nyo lang po mga kaibigan kasi po lahat po ng mga link na po yan ay mga preferred seller po yan at saka hindi ho talaga kayo masascam. Okay, bisitahin nyo lang po mga kaibigan. By the way, wag din po ninyong skip lahat po ng atin pong mga ads sa atin pong video mga kaibigan. At least naman lang ay syempre makatulong din po kayo sa video ho natin, sa mga tutorial ho natin. Kung kayo naman po mga kaibigan ay magtatanong kung paano po mag-activate ng license ng Easy Wi-Fi ay sa description natin mga kaibigan. Meron ho tayong video po dyan. I-click ho ninyo para wala pong maging problema sa atin pong activation kapag gusto nyo pong itry ang Easy Wi-Fi mga kaibigan. Kung gusto nyo pong bumili ng license ay kontakin nyo lamang po ako. Bisitahin ho ninyo yung ating pong Facebook store. Nandyan naman po sa ating pong profile yung link ng ating Facebook store. Bisitahin nyo po yan mga kaibigan. Kontakin nyo lamang po ako kung paano po bumili ng Easy Wi-Fi license. At kung gusto nyo din po mga kaibigan na i-explore yung pong features ng admin ng Easy Wi-Fi ay napakadali lamang po. Ito po yung tandaan ho ninyo. Yun pong pupuntahan niyo na admin ay makikita ho ninyo dyan sa portal. Okay, scroll down ho kayo. Tapos makikita niyo po dyan ang open admin. Tapos mapupunta ho kayo dun sa admin. Meron po pong password. Yung default password po niyan may bigan ay admin. So, ganun lang kasimple. Big and small letters are acceptable po sa admin na po yun yan. At importante ay dapat i-change po ninyo ang security. Para po ay kayo po ang nakakaalam sa password niyan. Pagkatapos naman po, isa sa pinaka-importante din ay wag ho ninyong kalimutan na i-disable po yung VLAN po nasa network po mga kaibigan ng admin ng Easy Wi-Fi. Kasi nga po, kapag automatic po kasi siya na naka-enable yung VLAN. So, pag kayo po ay naka-VLAN, gusto nyo pong gumamit ng VLAN ay pwede po mga kaibigan. Makikita nyo naman po ang VLAN ID dyan, 88. Kapag nag-set up po kayo ng mga access point na hindi po siya pwede sa 88, pwede nyo pong palitan po niyan. Pwede nyo pong ilagay dyan 20 or di kaya ay pababa po mga kaibigan. Halimbawa lang ay gumamit ka na ng VLAN na 88. So, pangalawang vendo mo nagagamitin naman tapos naka VLAN para wala maging problema, palitan mo yung VLAN ID. So, kapag may VLAN piso Wi-Fi ka na 5, dapat yung una is 15, 16, 17, 18, 19. Huwag mong kaparihatanan kasi huwag kaparihatanan mga kaibigan. Ay, ibig sabihin, huwag pong kapareho lahat. Kasi pag kapareho lahat, ay talagang magkakaproblema ho tayo doon. Lalong-lalo na kung kayo po ay meron pong iisang source ng internet ho ninyo, ay magkakaproblema ho kayo. Maliban na lamang po kung yung gamit po ninyo na internet ay magkakaiba o di kaya ay naka-SIM-base, so kayo okay lang po yun. Kahit hindi nyo po i-change yung i-disable yung VLAN po ng Easy Wi-Fi. Kasi marami pong nagka-problema po doon mga kaibigan na mga baguhan pa lamang kaya umaalis hugad. So again, maganda ho talaga ang Easy Wi-Fi. Okay? Sa mga baguhan mga kaibigan, kayo po ay magtatanong paano mag-change ng rates, mag-change ng security,
Meron ho tayong mga video po niyan. I-search nyo lang po sa akin pong YouTube channel. I-search ho niyo lahat yan at makikita nyo po yung mga tutorial ho natin. At kung gusto nyo man po na mag-distributor ng atin pong Easy Wi-Fi license mga kaibigan, ay talagang napakamura lamang po. Kontakin nyo lamang po ako, i-private message nyo lamang po ako, o di kaya mag-comment ho kayo sa atin pong video. At saka kung may pagkakataon, makita ho yung atin pong mga comment po dyan, ay syempre, ay re-replyan ho natin yan. Pero pasensya po lahat sa lahat po ng atin pong mga kaibigan na nagko-comment sa atin pong mga videos, ay talagang pasensya po mga kaibigan. Minsan ho kasi ay talagang busy ho tayo sa atin pong trabaho din, ano? Hindi lang naman po ito ang atin pong trabaho. Shoutout nga pala sa atin pong developer na si Sir Erwin, ano? So maraming salamat sa atin pong developer na kung saan ay talagang always po active sa lahat po ng pag-upgrade kung may mga problema man na nararanasan ng atin pong mga kaibigan dyan na gumagamit mo ng Easy Wi-Fi. Again and again, mga kaibigan, kung kayo po ay hindi po nakatry ng Easy Wi-Fi, subukan nyo na po. Subukan nyo pong mag-Easy Wi-Fi mga kaibigan. So yun lamang po, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.